Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Kawal D. Carbonell. Ang conviction po sa Senado ay isang pagpaparusa, pagsasabing ikaw ay tanggal na sa pagiging Vice President at ito mabigat. Hindi ka na pwedeng komandidato o humawak ng kahit na anong pwesto sa gobyerno. Pero yung impeachment, tapos na po yan. Sapagkat ang ibig sabihin lamang ng impeachment, tinatanggalan mo ng immunity. Ang ibig po sabihin ng immunity ay yung hindi ka tatablan ng demanda habang ikaw ay hindi pa na-impeach. Pag na-impeach ka, at saka ka lamang tatanggalan ng demanda. Therefore, ang demanda na talagang tatalab na ngayon kay Sara Duterte ay dahil sa siya ay na-impeach na. Ultimong sa ombudsman, tuloy-tuloy na po yan sapagkat nawala na ang kanyang immunity. Yung impeachment, hindi po ibig sabihin niya na sentensyado ka. Ang ibig sabihin lamang niyan, tinatanggalan ka na ng immunity, ikaw ay kailangan ng humarap sa judge. At ang judge dito, kung lumalabas sa parang piskalya o prosecutor's office, yan pong Congress, ang judge o sandigang bayan o regional trial court, yan po ang Senado. At dahil po dyan, lahat ng senador ay magiging senator judges. At dito po makikita natin dapat tayong mga mamamayang Pilipino maging mapagmatsyag sapagkat kinakailangan pa rin ang ating pong pagmamatsyag. Ika nga, eternal vigilance is the price of liberty. Babantayan po natin. At meron mga tao dyan sa Senado na hindi na natin kinakailangan bantayan. Ngayon pa lamang, huwag na tayong pumayag na sila ay maging judge sapagkat pinakita na nila ang kanilang pagkiling. Halimbawa, si Robin Padilla, abay maraming beses pong ina-announce sa Senado na siya ay talagang loyalist ni Duterte. Na pag siya pa ay inutusan para tumakbo bilang vice-presidente, tatakbo lamang siya pag yan ay utos ng kanyang boss na si Tatay Digongyo. Ganun pa man, sinabi ni Robin Padilla na siya ay talagang loyal kay Duterte, purong-puro na kahit siya ay sunugin, mag-aamoy Duterte pa rin siya. Paano magiging judge yan? Ang ibig sabihin ng judge, impartial ka. Hindi ka hahatol hanggang hindi mo naririnig lahat ng ebidensya, nakikita lahat ng ebidensya, ilalahad dyan sa Senado, mga testimony, yung mga bank record ng transfer ng drug money sa bangko ng mga Duterte. Lalabas po lahat dyan. Mawawala na yung bank secrecy law na yung po bang kapangyarihan ng bangko na huwag maglalahad ng mga bank statement o mga listahan ng deposito, kung sinong deposito, kailan ng deposito, magkano din deposito sa kabila ng mga bilyon-bilyon, 2.9 billion na pera ng mga Duterte. Magkasanib na Rodrigo Duterte bank account at ang kanyang ka-joint account ay si Sara Zimmerman Duterte na kanyang anak. Mga kaibigan, dito magbabantay po tayo at huwag natin payagan. Ngayon pa lamang, huwag tayong pumayag na magkakaroon ng maging judge, senator judge, ang isang hayagan na kumakampi sa mga Duterte. Halimbawa si Robin Padilla. Abay, paano magiging impartial judge yan? Very open naman siya, sinasabi niyang Duterte ako, kahit nasunugin niyo ako,
mag-aamoy Duterte ako. At ayaw kong tumakbo ng Vice President, pero pag inutos sa akin ni President Duterte na tumakbo ko, tatakbo ko. Ano po ibig sabihin niyan? Blind loyalty. Para po bang si Bongo yan? Parang si Marcoleta? At lalo tigit, si Alan Cayetano. Ito si Alan Cayetano, ito yung nag-author, mga kaibigan, na ibalik ang demanda ng House of Representatives na impeachment ni Sara Duterte, ibalik muli sa kanila ang kanyang term dyan, remand, para po bang pagbabalik sa lower court, remand. Yan po ay prinotestahan ni Tito Soto, prinotestahan ni dating Senador Coco Pimentel, Risa Ontiveros, at dalawa pang nanindigan na dapat huwag nang ibalik, kundi ituloy sapagkat yan ang mandato ng saligang batas. Bueno, uulitin ko na ang trial na ito sa Senate, hindi si Sara lamang ang dapat husgahan. Trial ito ng mga senador kung saan ang kanilang loyalty. Kung ang loyalty ba nila kay demonyo na Duterte at sa kanyang demonyitang anak na si Sara, o ang kanilang tungkulin bilang senador, bilang mga Pilipino. Ayan po, ibabantayan natin. At tayo kinakailangan mag-react, tayo kinakailangan magalit, tayo kinakailangan, kung kinakailangan po maging violente, let us be violently vigilant. Tinataya ko po ang aking pangalan dyan. Hindi po tayo papakinggan ng mga Robin Padilla, mga Alan Cayetano, mga Escudero at mga Bongo, Bato de la Rosa. Kinakailangan po mas matindi dyan. Mag-people power tayo pagdating ng araw at marami na po tayo subscriber. Mag-people power po tayo dyan sa Senado. At kung sino magtatalo sila sa kanilang sinumpaan ng katapatan sa konstitusyon at ang kanilang ipapaglaban ay ang kapakanan, political interest ng mga Duterte, abay kikilos po tayo kung kinakailangan wag papasukin o wag palabasin sa Senado ang mga sasakyan at pagkatao nila Robin Padilla, Bongo, Cayetano, Marcoleta, Escudero, lahat ng nagpakita ng kanilang pagbabasura doon po sa unang impeachment complaint 1 year ago. Abay, uulitin po natin, titignan natin kung yan ay gagawin nilang muli. At lahat ng senador na gagawin muli yung kanila pong hayagan na pagkiling sa korupsyon nila Duterte, abay, gagantihan po natin yan. Kinakailangan tayo ay manindigan, kinakailangan gawin po natin ang ating masusing pagbabantay sapagkat sabi nga ni Edmund Burke, isang political philosopher ng Inglaterra, eternal vigilance is the price of liberty. Ang walang sawang pagbabantay ang siyang katumbas ng kalayaan. So sa puntong yan, mga kaibigan, inuulit po natin, huwag natin pabayaan na maging payagan ng Senate presidency o ng Senate leadership itong Robin Padilla at ito pang mga hayagan masyadong maka-Duterte na magiging senator judges sila sa impeachment ng isang Duterte. Mga kaibigan, yan po ang ating pong panindigan. Yan po ang ating pong tungkulin. Gagawin po natin yan. Ako po si Kawaldi Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, huwag ka makialam sa impeachment na ito. China!